May mga kaso na raw sa Pilipinas noong paman ng sakit na necrotizing fasciitis o flesh-eating disease na ikinamatay na isang OFW sa Hong Kong. Hindi raw po ito nakakahawa ayon sa DOH, pero mabagsik at mabilis kumalat sa katawan kapag hindi maagapan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. August 30 nang isugod sa Princess of Margaret Hospital sa Hong Kong ang OFW na si Ronald Ancheta. Sinabi raw ng mga doktor sa employer ni Ancheta na kinakailangang putulin ang paa nito para hindi gumalat sa kanyang katawan ang bakterya. Pero ilang oras matapos ang operasyon, namatay si Ancheta. Ang ikinamatay niya, ang tinatawag na necrotizing fasciitis o mas kilala sa tawag na flesh-eating disease. It leads to dead tissue. Ang nangyayari dyan, kung meron tayong maliit na sugat, it becomes easily infected. And then the infection spreads fast. But this is not due to the bacteria itself, but sa toxins, laso na pinoproduce ng mga bacteria. Alright. Isang linggo pa lamang daw sa Hong Kong si Ancheta nang makaramdam ng pananakit ng katawan. Ayon sa isang Pilipinang doktor sa Hong Kong, ang sakit na ito ay mabilis na kumakalat at umaatake ng mahalagang parte ng katawan na posibleng maging dahilan ng pagkamatay. Pag may infection ka, may sugat ka, open wounds, tapos pumapasok yung bacteria, so doon niya tinatarget yung fascia. Yung fascia, yun yung nagsusurround ng soft tissues natin. Sa ngayon, nasa public mortuary pa sa Hong Kong ang labi ni Ancheta. Nananawagan ng tulong ang may bahay nito para agad na maiuwi sa bansa ang labi ng asawa. Mula 2007 hanggang 2011, 69 na kaso na raw ng necrotizing fasciitis ang naitatala sa Hong Kong. Bagamat hindi ito nakakahawa, hindi raw dapat ipagsawalang bahala. Ito yung mga bakterya na pangkaraniwang nakikita sa piksa o nana. Okay. Kaya lang virulent siya, mabagsik. Ilang oras lang, lalapad dyan, kakalat yung impeksyon. Maaari daw makuha sa mga ospital ang sakit kung hindi maganda ang alaga sa pasyente o sa komunidad kapag napasukan ng bakterya ang sugat. Kaya wag daw baliwalain ang sugat. Kapag namula raw ito, lumapad at nagkulay talong, ibig sabihin kumakalat na ang infeksyon. Karaniwan rin daw na nilalagnat ang taong kinapitan ng nasabing bakterya, kaya agad daw na magpakonsulta sa doktor. May mga ganitong kaso ng araw sa bansa noon pa man. Maliban sa leptospirosis, isa ang necrotizing fasciitis sa mga binabantayan ngayon ng DOH lalo na't panahon ng tag-ulan. Kaya payo ng ahensya, huwag lulusong sa baha lalo na kapag may sugat. Manatiling malusog at malinis sa pangangatawan at sa kapaligiran. Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras.